At ayan mga ka-crypto, balitang Bitcoin naman po tayo sa video na ito. Ayan, sabi rito ay Peter Schiff says Bitcoin price could dip to $20,000. Habang ang lahat ay nagdiriwang po sa all-time high ni Bitcoin, ang pamusong crypto skeptic na si Peter Schiff ay may dala na namang malamig na tubig. Sabi niya si Bitcoin ay posibleng bumagsak daw sa $20,000. Isang malaking joke ba ito o isang seryosong babala para sa mga investors ngayon pong taong 2026? Yan po siya. Sa kanyang huling post sa X nitong Huwebes, binigyang diin ni Schiff ang danger zone. Sabi niya, kapag si Bitcoin ay bumagsak sa ibaba ng $50,000, asahan po natin ang mabilisang bentahan o accelerated selling. Ngayon ay bakit po siya natatawa? Para kay Schiff, ang volatility ni Bitcoin ay hindi po feature, kundi isang structural bug. Mula po sa peak nito na mahigit $126,000 noong October, ang pagbagsak sa $20,000 ay katumbas ng 84% decline. Isang higanting ouch para sa mga huli nang pumasok. Hindi na po bago ang ganitong hirit mula kay Peter Schiff. Sa katunayan, simula pa noong 2010, naitala na po ang hindi bababa sa 22 public predictions niya na guguho na si Bitcoin. Mula taong 2011, mahigit 200 bearish statements o pahayag na ang kanyang binitawan. Kahit ang mga bilyonaryong sina Warren Buffett at Jamie Dimon ay kasama niya sa lista ng mga skeptics. Para sa kanila, si Bitcoin ay walang intrinsic value. Pero ang tanong ng mga pro-crypto, bakit hanggang ngayon ay buhay pa rin at nasa $68,000 pa ang presyo? Meron pong malaking hati sa pananaw ngayon. Para kay Schiff, ang pagpasok ng mga institution ay lalong magpapalala ng crush dahil po sa leverage o utang. Pero para po sa mga higante gaya po ng Bernstein at saka Standard Chartered, ang target pa rin nila ay $150,000 bago matapos ang taon. Ngayon ay sino ang tama? Habang naghihintay po ang marami sa Clarity Act para sa malinaw na regulasyon, si Bitcoin ay nasa gitna ng bakbakan ng fear at saka hype. Ngayon, babagsak nga ba sa $20,000 o lilipad sa $150,000 si Bitcoin? Ang masasabi ko po rito ay isang bagay lang ang sigurado. Si Bitcoin ay hindi para sa mga mahihina ang puso. Kung si Peter Schiff ang tatanungin, ang bubble ay malapit ng pumutok. Pero sa ngayon, ang $68,000 ay nananatiling matatag. Kayo mga ka-crypto, naniniwala ba kayo sa kanyang $20,000 prediction? At narito naman ang ating sunod na balita rito. Sabi rito ay Google searches for Bitcoin going to zero. Hit all-time high. Patay na nga ba ang hari ng crypto? Ngayon pong February 2026, isang nakakagulat na data ang lumabas. Ang Google searches para sa phrase na Bitcoin going to zero ay umabot na po sa all-time high. Habang bumabagsak po ang presyo, tila umaakyat naman ang kaba ng buong mundo. Ayon po sa Google Trends, ang interest score sa terminong ito ay pumalo po sa 100, ang pinakamataas sa loob ng mahigit 3 taon. Ang huling beses na nakakita tayo ng ganitong level ng kaba ay noong pang June 2022. Noong bumagsak po si Bitcoin sa presyong $19,000. Nakakatawang isipin na tuwing bumababa ang presyo, biglang nagiging eksperto sa katapusan ng mundo ang marami. Pero ang katotohanan, si Bitcoin ay kasalukuyang
trading po ng 50% na mas mababa sa record high nitong $126,080 noong nakaraang October. Kalahati po ng halaga nawala sa loob lang ng ilang buwan. Ngayon ay gaano ba kalala ang takot? Ang Crypto Fear and Greed Index ay nasa level 11 na ngayon. Ibig sabihin extreme fear. Noong February 6 nga, bumaba pa ito sa level 5. Para sa mga veterano, ang extreme fear ay kadalasang sinyales ng buying opportunity. Pero teka lang, may mga analyst tulad po ni Nick Packrin ng Coin Bureau na nagsasabing hindi porket takot ang lahat ay automatic na moon agad ang kasunod. Sinasabi po ng data na ang 90-day return sa ganitong level ay madalas 2.4% lang. Hindi po siya instant yaman. Ngayon ay dito na po nagkakatalo ang mga traders at saka investors. Habang ang mga short-term traders ay takot na takot sa 47% decline, ang mga long-term hodlers ay nakatingin po sa mas malaking picture. Sa kasaysayan, ang mga bumibili tuwing extreme fear ay naghihintay po ng 12 months. Yan, naghihintay ng 12 months ay nakakakuha po ng average gains na mahigit 300%. Ibig sabihin, ang index na ito ay tool para sa accumulation, hindi po para sa mabilisang pera. Kaya ang tanong, kaya mo bang sikmurain ang ganitong klaseng volatility? Ngayon ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang Google Trends ay salamin lang ng emosyon ng publiko. Kapag marami po ang naghahanap kung zero na ba si Bitcoin, ibig sabihin lang ay nasa peak tayo ng pessimism. Pero tandaan po natin, ang market ay madalas gumagalaw kabaliktaran ng nararamdaman ng marami. Zero o hero? Kayo na po ang humusga. At ayan naman po ang ating sunod na balita rito. Sabi rito ay Bitwise CIO Matt Hugan forecast 28% annual Bitcoin growth over next decade. Habang ang marami ay kinakabahan po sa takbo ng crypto ngayong February 2026, ang Bitwise CIO na si Matt Hugan ay meron po siyang pasabog na forecast. Nakikita po niya si Bitcoin na magkakatid ng 28% average annual return sa susunod na 10 taon o 10 years. Paano ito mangyayari sa gitna ng matinding takot sa market? Kaya alamin po natin mga ka-crypto. Ipaghambing po natin ang mga numero. Karaniwan, ang Wall Street ay umaasa lang ng 5% annual return sa stocks at 4% naman sa bonds. Pero ayon po kay Hugon, si Bitcoin ay magiging portfolio outlier. Isipin po ninyo, 28% compound growth taon-taon. Ibig sabihin kahit may mga dips, ang long-term trajectory ng Bitcoin ay sadyang mas mabilis kaysa sa mga traditional investments. Pero bago po tayo umabot doon, kailangan muna nating lampasan ang kasalukuyang sitwasyon. Aminado po si Hugon na ang nararanasan natin ngayon ay isang classic bear market na katulad ng nangyari noong 2018 at saka 2022. Ang tawag po dito ay crypto winter. Maraming altcoins ang bagsak ng 70% at higit pa, at ang extreme fear ay laganap na sa mga retail investors. Pero heto po ang twist. Habang marami ang sumusuko, ang mga institutional investors ay patuloy po na nag-iipon ng Bitcoin at saka Ethereum. Sabi nga ni Hugan, ang fundamentals ng crypto ay lumalakas habang ang presyo ay bumababa. Isang sinyalis na ang market cycle ay buhay na buhay pa rin. Ngayon ay ano ang susunod na mangyayari? Ayon po sa forecast, ang taong 2026 ay maituturing na bottoming year. Huwag pong umasa ng biglaang pagtalon pataas. Mas malamang daw ang isang U-shape recovery.
Ibig pong sabihin dahang-dahang pag-angat habang mas lalong nagiging integrated ang crypto sa traditional finance sa pamamagitan po ng DeFi, stablecoins at saka tokenization. Sa madaling salita, bago sumunod ang presyo, kailangan munang lumakas ang pundasyon ng teknolohiya. Pagdating po ng taong 2027, dito pa lang natin makikita ang pagsabay ng presyo sa tunay na halaga ng network. Ngayon, ang masasabi ko po tungkol dito sa mensahe ni Hugon ay simple. Ang crypto transformation ay isang 10 hanggang 15 taong paglalakbay o 10 to 15 years of journey. Nasa maagang yugto pa lang tayo. Kaya ang tanong, sapat ba ang pasensya mo para sa 28% annual growth o magpapadala ka sa panandali ang takot ng market? At ayan, ang sabi naman sa balitang ito ay new SEC guidance allows security tokens to trade directly with Bitcoin. Isa pong malaking balita ang yumanig sa crypto market ngayong February 2026. Ang US SEC ay naglabas po ng bagong guidance na magpapabago sa paraan ng pag-trade natin ng security tokens. Sa wakas, binuksan na po ang pinto para sa direct trading sa pagitan po ng security tokens at saka Bitcoin. Ngayon ay ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa market? Dati, kailangan mo pang i-convert ang iyong security tokens sa fiat currency tulad po ng US dollar bago makabili ng Bitcoin. Pero ayon po sa SEC Division of Trading and Markets, hindi na ito kailangan. Pinapayagan na ang mga national securities exchanges at alternative trading systems na mag-facilitate ng direct trades. Ngayon ay bakit po ba ito nakakatawa? Kasi pagkatapos po ng maraming taon ng paghihigpit, kinilala na rin nila na ang crypto-to-crypto trading ay hindi labag sa batas. Basta't sumusunod po sa reporting at record-keeping rules. Ang conversion po sa dollars, option na lang yan para sa mas madaling reporting. Ngayon ay hindi lamang po trading pairs ang binago. May magandang balita rin para sa mga broker, dealers pagdating po sa stablecoins. Ang SEC ay hindi natutol kung ituturing ang proprietary stablecoins bilang readily marketable. Mayroon lamang itong 2% haircut sa market value para sa capital calculations. Ibig sabihin mas nagiging legit at mas madaling gamitin po ang stablecoins sa loob ng regulated financial systems. Binigyan din ng linaw ang operasyon ng mga alternative trading systems kung saan pwede na nilang pagsamahin ang custody, brokerage at saka clearing functions basta't compliant po sa federal laws. Para po sa mga investors, nangangahulugan nito ng mas mataas na transparency. Obligado na ang mga broker-dealers na ilatag ang lahat ng detalye tungkol po sa settlement processes at trading mechanics sa ilalim ng Form ATS. At para naman sa mga exchange-traded products o ETPs, nagbigay po ang SEC ng Regulation M relief. Sa madaling salita ay mas pinadali nila ang proseso para sa mga crypto investment vehicles na katulad po ng mga commodity-based products. Hindi po nila binago ang batas, pero nilinaw nila kung paano ito dapat gamitin sa digital assets. Ngayon ang masasabi ko po tungkol dito ay ang update na ito mula po sa SEC ay isang malaking hakbang para sa institutional adoption. Hindi na lang basta sandbox ang tingin po sa crypto, kundi isang seryosong bahagi ng financial system. Ano po sa tingin ninyo mga ka-crypto? Mas bibilis ba ang pagpasok ng pera sa crypto dahil po sa direct trading na ito? Ang sabi naman po sa balitang ito ay never been more bullish. Sailor says,
as Bitcoin loses $1.2 trillion in 5 months. Ayan, nagkakagulo po ang crypto market ngayong February 2026. Sa loob lang po kasi ng 5 buwan, mahigit $1.2 trillion ang naglaho sa market value ni Bitcoin. Pero habang ang marami ay kinakabahan, ang kilalang Bitcoin bull na si Michael Saylor may ibang plano. Sabi niya, never been more bullish. Ayan, balikan po natin ang data. Noong nakalipas po na October 2025, umabot si Bitcoin sa peak na $126,000. Pero dahil po sa matinding selling pressure, bumagsak ito sa $66,000 ngayong February. Ang dating $2.52 trillion na market cap, nasa $1.32 trillion na lang ngayon. Isipin po ninyo yan mga crypto. 59% ng kabuuang lugi. Yan, 59% na po ang kabuuang lugi ng buong crypto market ay galing lang po kay Bitcoin. Yan, at dahil dito ang kumpanyang strategy ay nakaharap po sa tinatawag na unrealized loss na nagkakahalaga ng $7.2 billion. Sa madaling salita, talo po sila sa papel pero hindi po sila nagbebenta. Sa gitna ng 48% na pagbagsak mula sa all-time high, bakit kampante pa rin itong si Saylor? Yan, nirepost po niya ang pahayag ni Eric Trump na nagsasabing si Bitcoin ay aabot ng $1 million. Kaya ayan po, nakikita po natin ang kanyang post dito. Para kay Saylor, ang kasalukuyang downturn ay pagkakataon lang para mag-ipon. Ang mensahe po niya ang kanyang mensahe po sa publiko sa X ay Go Bitcoin today. The money won't fix itself. Hindi lang ito puro salita dahil pinatunayan niya ito sa gawa. Ngayon ay heto po ang nakakalulang part. Ngayong 2026 pa lang, gumastos na po ang strategy ng mahigit $4 billion para bumili pa ng mas maraming Bitcoin kahit pababa ang presyo. Nito pong February 17, yan, ay bumili po sila ng 2,486 Bitcoin. Nitong February 9 naman at saka February 2 ay bumili rin sila. Habang ang iba ay nagpapanik at nag-e-exit, itong si Saylor ay parang nasa buy one take one sale. Ang strategy po nila ay malinaw. Hindi po nila tinitignan ang ingay ng presyo ngayon, kundi ang value nito sa hinaharap. Ngayon ang masasabi ko po rito ay ang labanan dito kay Bitcoin ngayong 2026 ay labanan po ng pasensya at saka sikmura. Sino ang mas mananaig? Ang mga traders na natatakot sa $1.2 trillion loss o ang mga tulad ni Saylor na naniniwalang ito na ang huling pagkakataon para sa murang accumulation? Ang market po ang magpapasya sa mga susunod na buwan. Ayan, sabi naman sa balitang ito, this indicator shows Bitcoin at a generational buying zone. Ayan, Bitcoin at $65,000. Marami po ang natatakot. Pero ayon po sa data, ito na ang hudyat na hinihintay ng mga smart investors. Isa pong bihirang indicator ang nag-flash o nagpakita ngayon na nagsasabing nasa generational buying zone na tayo. Nangyari lang ito ng 4 na beses sa kasaysayan ni Bitcoin. Ano nga ba ang nangyayari? Ayon po sa CryptoQuant, ang short-term Sharpe ratio ni Bitcoin ay bumagsak po sa negative 38.38. Sa madaling salita, ang risk-adjusted performance ni Bitcoin ay nasa matinding stress zone. Ngayon ay bakit nga ba nakakatawa? Kasi tuwing nagiging ganito po, sa tuwing nagiging ganito kanegatibo ang sentiment at nararamdaman ang maximum pain ng mga traders,
Dito po madalas nabubuo ang market bottom. Ang Sharpe ratio ay hindi lang basta tool. Ito po ang sumusukat kung gaano kalaki ang lugi ng mga tao kumpara sa volatility ng market. Ngayon ay bakit nga ba natin ito tinatawag na generational buy? Ayan. Diyan po ay dahil ang ganito kalalim na negative signal ay lumitaw lamang noong 2015 sa presyong $287, noong 2019 sa presyong $4,100 at noong taong 2022 na bear market sa presyong $15,000. Ngayon ay ano po ang kanilang pagkakapareho? Matapos pong lumabas ang signal na ito, laging sumusunod ang isang impulsive at agresibong uptrend. Ngayon pong taong 2026, matapos bumagsak si Bitcoin ng 47% mula sa all-time high mula po sa all-time high nitong $126,000 noong October, ang kasalukuyang 65,000 level ay tumutugma sa mga nakaraang cycle bottoms. Siyempre, hindi po ito garantiya ng instant rebound. May mga external factors gaya po ng liquidity tightening at macro shocks na pwedeng magpatagal sa sideways movement. Pero ayon po sa mga experts, ang presyo ngayon ay sumasalamin na sa worst case scenario. Habang ang marami ay nagpapanik dahil po sa whale sell-off, ang data ay nagpapakita na ang selling pressure ay unti-unti nang nauubos o nag-i-exhaust. Kapag nawala na po ang mga sellers, asahan po natin ang isang violent recovery sa sandaling bumalik ang capital sa market. Ngayon, ang tanong na lang ay ito na ba ang huling pagkakataon na makita natin itong si Bitcoin sa ganitong level bago ang muling paglipad? Ang kasaysayan ay hindi po laging nauulit, pero madalas itong nagkakatugma. Ang signal ay nandyan na po. Nasa iyo na kung paano mo ito babasahin. Ayon naman po sa balitang ito, ay Goldman Sachs CEO admits holding Bitcoin, still trying to figure it out. Sinong mag-aakala na ang isa sa pinakamalaking bangko sa Wall Street na dati ay tinatawag lang na speculative ang crypto ay may bilyong-bilyong dolyar na palang investment dito. Ngayon pong February 2026, mismong ang CEO na ng Goldman Sachs ang umamin sa kanyang personal na holdings. Sa isang pagtitipon po sa World Liberty Forum, inamin ni Goldman Sachs CEO David Solomon na siya mismo ay may hawak na Bitcoin. Bagamat minimal lang daw ito at figure it out phase pa siya, malaking balita ito dahil po sa impluwensya niya sa financial world. Parang yung kaibigan mo lang na nagsasabing ayaw ko na sa crypto, pero nung nag-rally, biglang may wallet na pala. Pero hindi lang ito personal dahil ang mismong kumpanya po niya lubog na ang paa sa digital assets. Base po sa inilabas na Form 13F filing noong February 10, nabuksan po ang mga sikreto ng Goldman Sachs. Mayroon silang exposure sa mahigit 13,000 Bitcoin na nagkakalaga po ng nasa $920 million ngayon. Pero syempre, hindi lamang po Bitcoin ang bida rito. Ang bangko ay mayroong ding $1 billion kay Ethereum, $153 million kay XRP, at $108 million kay Solana. Sa kabuuan, umaabot po sa $2.36 billion ang kanilang crypto-link ETF holdings. Ibig sabihin, hindi lang sila nanunood. Namimili na po sila sa bawat dip. Ngayon ay hindi lamang po basta buy and hold ang plano ng Goldman Sachs. Ayon po kay Solomon, marami sa kanilang mga empleyado ang tutok na sa tokenization, stablecoins at saka digital market infrastructure. Dati ay basura ang tingin nila kay Bitcoin.
Ngayon sinusubukan na nilang i-integrate ang blockchain sa kanilang core operations. Nakikita rin nila ang potensyal ng mga regulasyon tulad po ng Clarity Act para mas lalong mapalago ang market na ito sa Washington. Ngayon, ang masasabi ko po rito ay ang Wall Street ay nandito na. Mula po sa pagiging skeptic, naging institutional players na po sila. Kung ang mga higante tulad po ng Goldman Sachs ay nakaposisyon na kay XRP, Solana at Bitcoin, sinyalis na ba ito na wala ng balikang traditional finance? Isang bagay lamang po ang sigurado. Ang taong ito, 2026, ang taon ng malaking pagbabago. At ayan, ang sabi naman sa ating sunod na balita rito ay Arkham reveals when strategy could sell Bitcoin amid over $6 billion paper loss. Sa gitna po ng matinding pagpula ng market ngayong February 2026, isang higante ang tinititigan ng lahat. Yan po ay walang iba kundi ang strategy. Sa unang pagkakataon, ang kanilang Bitcoin holdings ay bumagsak ng mahigit 10% sa ilalim ng kanilang average purchase price. Magpa-panic sell na ba sila? Ito po ang masakit na realidad o katotohanan. Ang strategy ay may hawak na 700, 17,131. Ayan, 717,131 BTC. At ang average cost ay 54 na bilyong dolyar. Pero dahil si Bitcoin ay naglalaro na lang sa $66,961, ang kanilang holdings ay nasa 48 bilyon na lang. Oo, tama po ang narinig ninyo mga ka-crypto. Sila ay kasalukuyang nakakaranas ng unrealized loss na 6 na bilyon, 500 milyong dolyar. Sa madaling salita, 11.92% ang kanilang lugi sa papel. Pero bakit tila hindi pa rin sila natitinag? Ayon po sa pagsusuri ng Arkham Intelligence, ang pagbebenta ng Bitcoin ay ang pinakahuling opsyon o last resort ng kumpanya. At ang tanong ay bakit? Dahil ang ginamit nilang pondo ay galing po sa equity issuance at saka convertible debt. Ang kanilang preferred shares gaya po ng STRK at saka STRF ay may 8 to 10% dividends. Pero ang dividends na ito ay optional sa batas. Hindi nila kailangang magbenta ng Bitcoin para lang magbayad ng dividends. Ang tanging kailangang bayaran ay ang convertible notes. At mayroon pa silang 2 bilyon, 500 milyong dolyar na cash para dito. Ito po ang nakakabilib. Sa kabila ng ingay ng mga kritiko, nagpahayag ang strategy na kaya nilang bayaran ang kanilang mga utang kahit pa bumagsak ang presyo ni Bitcoin sa $8,000. Hindi lang yan. Sa halip na matakot, bumili pa sila kamakailan ng karagdagang 2,486 or 2,486 na BTC. Ipinapakita nito na ang kanilang Bitcoin Treasury model ay nakaplano para sa pangmatagalan at hindi po para sa short-term volatility. Ngayon ay magbebenta ba ang strategy? Sabi po ng Arkham, mangyayari lamang daw yan kung hindi na sila makakapag-refinance ng kanilang utang. Isang bagay na malabong mangyari sa ngayon. Sa katunayan, inaasahan pa ng mga analyst ang mas marami pang pagbili sa mga susunod na linggo. Handa ka na bang sumabay o manunod ka lang sa gilid? Sa balita naman na ito, ay sabi rito ay Bitcoin whale flows into Binance hit 2-year peak. How could price react? Ayan, may malaking babala po sa on-chain data ngayong February 2026. Sapagkat ang mga Bitcoin whale inflows kay Binance ay pumalo na po sa kanilang highest level simula pa noong taong 2024.
Sa madaling salita, ang mga dambuhala sa market ay naglilipat ng bilyong-bilyong dolyar. Pero ang tanong, para ba ito sa liquidation o preparasyon lang sa susunod na galaw? Mula noong huling quarter ng taong 2025, ang crypto market ay nasa ilalim ng matinding pressure. Burado po ang halos $2 trillion sa total market value. Mula po sa $4.27 trillion noong October, nasa $2.27 trillion na lang ito ngayon. Si Bitcoin na nasa paligid po ng $67,000 ang bumubuo sa halos 60% ng pagbagsak na ito. Nakakatawa na lang isipin na marami pa ring umaasa na stable ang market habang ang 30-day average ng whale inflows ay umabot na sa $8.3 billion. Kapag ang ganito kalaking pera ay pumasok po sa exchange, karaniwang isa lang ang ibig sabihin niyan. May balak magbenta. Hindi po ito ang unang beses na nangyari ang ganitong spike simula noong 2025. Sa katunayan ay pangatlong beses na ito. At sa huling 2 beses, sumunod po ang matinding pagbaba ng presyo. Noong October 2025, pumasok po ang $7.7 billion sa mga exchanges. At ano ang nangyari? Si Bitcoin ay bumagsak po mula $126,000 hanggang $80,000. Ang pinagkaiba ngayon, nangyayari po ang spike na ito habang ang presyo ay pababa na. Hindi habang nasa peak. Kaya naman ang takot sa market ay lalong tumitindi. Ayon po sa analyst na si Arab Chain mula po sa CryptoQuant, hindi naman laging automatic sell-off ang ibig sabihin nito. Maaring para ito sa liquidity management o derivative trades. Pero nagbabala rin ang Italian bank na UniCredit. Sabi po ng kanilang strategist na si Thomas Strobel, ang fair value ni Bitcoin ay nasa $75,000. Kung babagsak po ang presyo sa ibaba ng $50,000, iyan na ang hudyat na may malaking pagbabago sa market structure. Kailangan po natin ng mas mataas na ETF inflows at liquidity para mabura ang takot na ito. Ngayon ang masasabi ko po tungkol dito ay ang mga whale ay kumikilos na. Kung magpapatuloy po ang pagpasok ng supply kay Binance, posibleng makakita pa tayo ng short-term dip. Pero kung hihindi po ang inflows, maaaring ito na ang dulo ng distribution phase. Kaya maging mapagmatsyag sa galaw ng mga dambuhala. At narito na po ang ating panghuling balita dito kay Bitcoin. Sabi rito ay Bitcoin and broader crypto market shed $730 billion in 100-day price contraction. Isa pong tahimik pero malupit na 100-day price contraction ang yumanig sa crypto market ngayon pong February 2026. Mahigit $700 bilyong ang naglaho na parang bula. Saan na nga ba patungo si Bitcoin at ang buong ecosystem matapos po ang ganitong kalaking sell-off? Si Bitcoin po ang nangunguna sa pagbaba. At bilang anchor ng crypto, ramdam na ramdam ang epekto nito. Mula po sa all-time high na $126,200 noong October 2025, bumagsak po ang presyo nito sa $66,900. Isa pong matinding 47% drop. Nakakatawa na marami po ang nagsasabing extended bull cycle ito. Pero sa loob ng 100 days, mahigit $340 billion ang nabura sa market valuation ni Bitcoin lamang. Mula $1.69 trillion, bumagsak po ito sa halos $1.33 trillion na lamang. Kaya ang tanong ay ito na ba ang bottom o may ilalim pa? Hindi rin po nakaligtas ang mga altcoins. Ang top 20 cryptocurrencies, hindi po kasama si Bitcoin at ang mga stablecoins ay nalagasan ng $260 billion.
Pero ang mas masakit ay ang mga mid at saka small cap altcoins na nawalan ng halos 20% ng kanilang halaga sa loob lang ng 2 buwan. Ipinapakita po nito na ang mga investors ay hindi lang naglilipat ng pera sa ibang mga coins, kundi tuluyan na po silang lumalabas ng market dahil po sa macro uncertainty. Kapag ang capital ay sabay-sabay na lumalabas, manipis po ang liquidity at mahirap ang mabilis na recovery. Ayon po sa data mula sa CryptoQuant, ang ganitong yugto ng capitulation ay madalas na sinusundan ng stabilization. Habang ang lahat ay natatakot, ang mga indicators tulad po ng Bitcoin cost basis at capital flows ay nagbibigay ng kakaibang signal. Sabi po ng mga eksperto, emotion-driven ang kasalukuyang bentahan. Pero ang on-chain behavior ay nagsasabi po na malapit na tayo sa bottom ng correction na ito. Kaya ang 100-day contraction na ito ay isa sa mga pinakamalalim po sa kasaysayan ng crypto cycle. Ngayon, ang tanong para po sa atin bilang mga holders ay handa ka na bang harapin ang stabilization phase o susunod ka sa capitulation? Mahigit $730 billion po ang nawala. Pero sa crypto, ang bawat pagbagsak ay laging may kasunod na kwento. Kaya abangan po natin ang susunod na galaw ni Bitcoin sa mga darating na linggo. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panunood.